bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. Magandang gabi pong muli sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kapatid at mga kaibigan. Isang kagalakan po para sa amin ang muli kayong makasama sa pag-aaral nito ng salita ng ating Panginoon. Muli po ako ang inyong lingkod, Pastor Benjamin Casimiro, na inyong makakasama sa talakayang ito. Kasama po natin muli si Dr. Almosera. Welcome po. Thank you, Pastor. Magandang gabi, mga kapatid. Ang ating pag-aaral sa aklat ng unang Tesalonika ay dumadako na tayo sa ikalawang kapitulo. At ito ay may kinalaman sa apostolic example sa ikalimang leksyon. Tayo ay dadako sa ating pananalangin bago tayo magpatuloy. Tayo manalangin. Mahal at dakila namin Diyos, kagalakan po namin ang muling lumapit sa inyo at ang kami mabigyan ng karapatan. Kami po ay tumanggap ng pagkaunawa ng inyong banal na kalooban. Patuloy nawa kayo mangusap sa amin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Magturo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda ng ating halimbawa ali na tatalakayin ng ating leksyon na ito'y may kinalaman sa pagiging mabuting halimbawa sa pamumuhay bilang isang apostol. Ang ating talatang sa uluhin ay makita natin muli sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 2, talatang 4, at mabuting ito ay aking basahin. Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. So napakaganda ng ating memory text sa week nito. Dito makita natin ang focus ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa pangunahing motibo kung bakit ginagawa ang pangangaral. Kagaya ng nakita natin sa buhay ni San Pablo. Ano ba ang kahalagahan ba ng pag-iiwan ng halimbawa sa mga kapatiran, Dr. Almosera? Una, para sa akin, personal, parang this leads me to reflect on my ministry. Ano kayang motibo ko sa ministry? Minsan, to have power, serving God so that I will have more money, or I will have more influence. Ano kaya? Sisikat? Sisikat, no? Minsan kasi. So, itong lesson na ito, I hope that it will lead me to the right say motivation. And motivation is that just to please God. Yung to His name to be honored. Yeah, so ang pag-iiwan ng mabuting halimbawa ay pagsisiyasat ng ating mga sariling mga motibo kung bakit natin gusto na mag-iwan ng magandang halimbawa. So dito sa ating pag-aaral nito, makita natin yung paglilipat ng argumento mula doon sa karanasan ng iglesia patungo doon sa mangangaral o sa buhay ng isang apostol. Minsan parang nagtanong ako sa aking sarili. Sabi ko, bakit kaya sinabi ni Paul ito na kami? Para bang he is talking about himself na sa kanila. Ano kaya yon? It just shows intimacy, no? Parang intimate na talaga sila. Parang kilalang-kilala niya. Tingnan mo naman kami. Ito ang aming ginagawa. And then he describes their ministry. Kanya lang actually kinukonfirm kung ano yung nakita sa kanya. Na sila'y nag-iwan ng mabuting halimbawa sa iglesia. So, hindi niya basta sinabi lang, kundi ito ay parang inire-review lang niya na ito yung buhay na nakita at sinasabi lang niya. Hindi naman yata siya nagyayabang dito. Hindi naman pagyayabang, kundi paglalahad lamang ng kanyang karanasan. Kasi at the end dito, sabi niya, I am just like a father, no? Yan ang father naman eh. Yeah. Nagbibigay ng halimbawa at saka nagbibigay ng mga payo. Okay. Pinag-uusapan natin dito ang pagiging mabuting halimbawa ni San Pablo.
At sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 1 at 2, ay makita natin, naroon yung boldness in suffering. Siya ay matapang sa pagharap sa mga pag-uusig o mga paghihirap. So, nag-iwan siya ng magandang halimbawa. So kung gagawin natin na parang enumeration lang, anong katangian ng ministry that pleases God? Okay, ministry that is bold. Talagang hindi natatakot. And it comes from something within. It's not from outside. At ito buong tapang na pinapahayag ni Pablo na kilala ninyo o alam ninyo. Para bagang ganoon talaga ka-sure si Pablo na alam ng mga taga-Tesalonica ang motibo niya, ang kanyang katapatan sa kanyang ginawang paglilingkod. Tingnan mo dyan sa verse 2. Di ba? Sabi niya. Okay, aking babasahin siguro sa Tagalog kasi unang ang dala ko dito Tesalonica, English. 1 muna. chapter 2, sa verse 1. Kaya nga, nalalaman ninyo. Dito makita natin na very confident ito si Paul na alam ninyo kung paano ako nabuhay. Okay. Parang gano'n na sinasabi niya. Kaya nga, nalalaman ninyo rin, mga kapatid, ng aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Okay, parang yun ang kanyang thesis of his, kung ano yung discussion niya later, sabi niya, our visit to you was not a failure. Talagang nagbigay kami ng something that is really successful. Verse 2. Pagpatuloy natin, talatang 2, kundi palibhasa'y nagsipagbata kami ng una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman. Sa Pilipos ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos upang salitain sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Yan, magandang ebidensya yan. Remember natin doon sa Pilipos, anong nagawa sa kanila yan. Parang Hirapan. masakit pa masyadong katawan. Talagang pumunta maraming sila sa hataw ang Thessalonica. kanilang tinanggap. At ito isang malaking ebidensya na sila talagang tapat sa kanilang puso kasi kung sila gumagawa lamang ng pangangaral sa personal na kapanginabangan, ay hindi na nila gagawin ang pangangaral dahil alam nilang mahirap. Pero ito'y ipinagpatuloy ni Pablo at ito'y nakatulong sa mga kapatid ang maunawaan nila na talagang sincere at honest itong si Pablo sa kanyang ginagawang pangangaral. Ito ay basic masyado sa ministry. Ayun bang bold? No, siguro alam ng mga kapatid niyo yung 1,000 missionary movement natin ng mga young people, lalo na dito sa Pilipinas. Yung mga bata na yan, pag graduation nila doon sa 1,000 missionary movement, minsan parang natatakot ako sa yung kanilang slogan ba? If it is necessary, we are willing to die for Christ. At saka with clenched fist pa yan. No? And then talagang parang sigaw, if it is necessary, we will be willing to die for Christ. Boldness. Kaya nga, parang wala nang impossible doon eh. If you are really willing to die. So ito ang magandang halimbawa na nakita ng mga taga-Tesalonica kay Pablo sa kabila ng pag-uusig na talagang physical na sila pinahirapan. At talaga nang dumating si Pablo ay talagang doon sa Tesalonica, alam nila ang kanyang pangangatawan talagang dumaan sa mga pagsubok ng pananakit. Pero tuloy ang kanyang ginawang pangangaral. Kaya nga, para sa akin, hindi ito pagyayabang eh. Kasi totoo naman talaga eh. Sabi niya, kita mo naman doon anong nangyari sa amin sa Philippi. Pero kung magmayabang man siya rito, ang kanyang pagmamayabang naman ay hindi para itaas ang sarili, kundi upang bigyan kaluguran ng Panginoon. I think ito ang pangunahing dahilan kaya siya ay ganun magsalita. Ginagawa niya ito to please God. Yeah. That is why I think the first description of a ministry that pleases God is yung characterized ng boldness even through suffering. Yeah. So And makita natin. Sana ito rin ang mangyari sa atin. No? Minsan, tayo mga pastor. Sabi, transfer ka namin doon sa district na yon. Then sabi, may church school ba doon? Maraming requirement. Maraming requirement. Maraming yung asawa ko, wala nang trabaho doon. Minsan, convenience na, no?
So, pero dito nakita natin si Pablo sa kanyang pangangaral ay naging matapang. Hindi niya iniisip o nalintana ang kanyang sariling comfort zone o yung kaginawahan, personal na kaginawahan, kundi ang kanyang inisip ay paano niya mabibigyan kaluguran ng Panginoon ang kanyang pinaglilingkuran. Dr. Almosera, paano mo nakita na ikaw ay binago ng Panginoon? Anong ebidensya na masasabi mong ako'y binago na ng Panginoon? At ito ang mga ebidensya na ako ngayon ay naglilingkod sa Kanya. Ako'y sumasa Panginoon. Talagang parang mahirap i-answer yan dito sa television. Pero siguro, kung I'll be honest to myself, when I was growing up, talagang gusto kong maging milyonaryo din sana, no? But now, pwede ka namang maging rich in the Lord, maski wala kang million. And I think that is what the Lord has changed also. And I don't know with you, mga kapatid. Pero it has to be some kind of an evidence. Noon, gusto ko talagang mas powerful. Pero I must confess na even when I went to the ministry, parang may desires pa ako niya na parang you will be above others. Yung sabi nga ng aking auntie, after my ordination, sabi niya, ngayon, powerful ka na masyado. Sabi niya, pag sabi mo sa mga kapatid, luhod kayo. Luhod yan. Pag sinabing tayo. Pag tayo, it's not a good motivation for ministry. Sana we will be there so that we will serve. Ang aking model hanggang ngayon, si Abraham pa rin. You know, the Lord will not necessarily na mag-suffer ka, but He likes you to be blessed so that you can become a blessing to others. Yun ang purpose niya eh. In the end, yung talagang the end result is that His name will be glorified. His name will be glorified. So, dito sa ating leksyon ay makikita natin si Pablo na naging matapang sa pagharap sa lahat ng mga bagay sapagkat ang kanyang pangunahing dahilan nito ay upang bigyan kaluguran ng Panginoon. Dito sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, sa talatang 3 ay makita natin ang katangian ng apostol. Ang wika rito, sapagat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Paano ba natin ito makikitang isinakabuhayan ni San Pablo? Siguro, parang gusto kong ma-imagine na yung iba, yung mga philosophers nakita niya doon sa Athens, nabanggit natin sa mga previous lessons, yung iba kasi parang yun ang kanilang pamaraan, yung mga motivations nila. Magbigay ng mga tricks, no? In fact, minsan yung truth ay gagawing natutwist. Natitwist para lang for their own aggrandizement or parang sarili ba, pang sarili na compromise yung truth. Sabi niya, hindi yan. That is not. Ang ating lesson nagbigay dito ng kung ano kang sikat. So sasabihin natin, paano ka magiging sikat as a speaker during his time? May tatlo daw yan eh. Ethos, pathos, and also logos. Yung logos ay yung logic mo ba? Magaling ka arrange ng logic mo. Yung ethos naman, yung quality ng logic, yung power ng speaker, yan. And then yung sa emotions, magaling ka mag-touch ng emotions. And lahat. Pero sabi niya, wala ito sa akin. Hindi ako gaya doon sa ibang mga, sabi natin, mga philosophers at that time. We are not trying to twist error. Dito makita natin, ang message ni Pablo ay hindi walang halong kamalian o pandaraya sapagkat ang kanyang dala ay katotohanan. Yeah. Wala sa kamalian ang kanyang mensahe. And I think he can safely do that because pwede mo naman makompare doon sa scripture. At tingnan mo nga. Kung ang sinasabi namin ay hindi sang-ayon doon sa scripture, then you can tell us na talagang ito ay error. So dito makita natin, ang kanyang motivation ay tama rin. Dahil ang kanyang motivation dito ay to please God. At the same time, ang kanyang pamamaraan ay hindi gumagawa ng trick. Yeah.
Sapagkat gusto- siya ay diretso sa kanyang pagsasalita. Sabi niya, does not spring from error or impure motives. Yung mga motibo natin minsan. So, ganito ang karakter na ipinakita ni Pablo. Minsan kasi, Marahil hinahanap niya, siguro siya mismo naghanap, siyasatin ninyo ako. Anong Aha. makikita niyo sa akin? Okay. Sapagkat ang aking mensahe tama. Ang aking motivasyon ay malinis. Ang aking mga pamamaraan ay talagang straightforward sa pagsasabi na ito ang salita ng Panginoon. pero we must admit na sometimes, maski yung ating motibo ay may halong, no? Gusto natin na talagang magaling ating preaching kasi, ano kaya? Gusto natin ay man lang kaya ang ating naabot, na binyagan. Or, pagdating ng salary audit, doon sa December ay taas-taas yung ating increase. Minsan naman. Or we have to, parang gusto nating may congratulate tayo. May i-impress natin dyan. Nice na tayo ay Oh, magaling. sana ito, nandyan yung aking presidente, may impress yan sa akin. Kaya nga minsan, pagkatapos ng ating sermon, parang disappointed tayo kasi we did not really preach to please God or serve to please God. And madali tayong ma-discourage. At saka pagka alam mong ginawa mo yung the best mo, tapos ay walang bumate, Oo. malungkot ano? Parang parang nag-expect na rin tayo na pagdating doon sa door, sabi, Pastor, Babating ka. ang ganda ng sermon mo. Pero minsan yung mga kapatid ay parang Nambawala. parang sabi nila, nag-expect kasi si pastor dito eh. So, yan na lang ang gagawin natin. Which is, and we are just human, of course. Pero yan, ang kay Paul, sabi niya, we did not do this with impure motives. Yeah. So paano natin bibigyan ng aplikasyon sa buhay ng ating mga kapatiran sa kanilang ginagawa mga pagpapatotoo? Well, para sa akin, ang Panginoon na lang talaga ang mag-judge niyan. Pero sana, we can have some lessons from Paul. Kaya nga, until now, ang tagal na nilang namatay eh. May influensya pa rin hanggang sa atin. The Lord has been using them kasi they also have given their lives to the Lord. Yun bang walang halo ba yung kanilang service? Walang halo yung kanilang ministry na impure? Walang deceit? Walang error? Hindi pinapalaki ang kwento o pinapaganda. Kasi may mga testimony ko minsan na para bagang napapaganda. Oo. Oo. Maski yung reporting minsan natin, no? Report tayo doon sa church or sa workers meeting. Padded masyado minsan yung report. Parang blown up maski maliit. Talagang napakaganda. And then at the end, sabi nila, ang galing talaga nito. Which could be... So itong could be happening. Itong ating pinag-aaralan ngayon ay reminder din sa atin lahat na tayo ay maging kagaya rin ni Pablo na kung siya man ay naglahad ng mensahe ng Panginoon o nagbigay ng patotoo, ay gawin natin ang lahat ay maayos at kalooban ng Panginoon na nagbibigay lugod sa Kanya. Kaya nga, I'm very thankful for this lesson. It's for me. true. It's for me. That's true. Siguro sa iba, but para sa akin, it's for me. Yeah. Na parang reality check ba? Oo. At saka ipanalangin natin kasi talagang tayong lahat ay may mga tendency na That's true. ang gusto natin pag nag-report tayo, yung tayo ay kilalaning mahusay o magaling. Parang nag-expect nga tayo, may nagit mo kayo na parang nag-expect tayo na tayo congratulate, ganon. At na tayo po rin, makarinig tayo na maganda. Minsan parang ginagamit pa natin ng Panginoon eh. Talagang the Lord has blessed me. No? Hindi naman sa akin pagpuna doon I brought some mga visitors namin doon sa IAS, doon sa EOP. Ang ganda naman ang report doon sa EOP. Sabi, sa dentistry, 3 years in a row, talagang 100% kami. Totoo naman talaga yun. No? Pero, of course, sa first year, isa lang naman kasi ang nag-take eh. Ang nakapasa, di 100% din. May katotohanan. Pero May katotohanan naman talaga. Pero kung tingnan mo talaga, isa lang kasi din ang nag-take. But we glorify God, of course. yeah, It's for yan the ang glory of pinakamaganda. God. Siya sa atin yung ating motivation. I think it's okay na sabihin natin na
ako'y pinagpala ng Panginoon. Pero kung ang motibo ay para Ako. ipakita ako'y magaling at ako'y mahusay, Hindi ang Panginoon. hindi ang Panginoon, ay may problem. Ah. Pero kung sasabihin ko, ako'y pinagpala ng Panginoon, napakabuti niya Yeah. talaga, I think walang masama So, ron. I am here as a witness Yeah. na talagang ang Panginoon ay Yeah. magaling. Talagang siya ay nag-care ng kanyang mga anak. Then, Oh. I am here as a living witness. So, Then God tama ang is- motivation, tama ang mensahe, Walang tama ang error. pamamaraan, ay ito ang napakagandang ating tutularan sa ating gagawing mga pangangaral, sa ating mga ginagawang mga pagsaksi, at sa ating mga ginagawang mga pagre-report. Okay, pagpatuloy po natin ang ating leksyon. Dito sa talatang 4 hanggang 6 ay diretsong ipinakita sa ating pag-aaral ang layunin o motibo o motivation ni Paul ay to please God. To please God. Okay, so paano mo nakita na si Pablo ay talagang ito ang kanyang primary motivation? We are not trying to please men but God who tests our hearts. Kung kilala natin si Pablo ay talagang parang wala, no? Hindi Parang ba may wala na. binanggit, hindi ba mayroon din binanggit na kung tayo man ay magsasalita ay huwag na natin gamitin ang pangalan ng Panginoon para mapatunayan pang ating salita, di ba? Pero ito si Pablo, sinabi niya na ang Diyos na nung sabihin niya na ang kanyang line to please God at ang Diyos na nakakabasa ng aking puso. May naano ko lang, na-reflect ko lang yung aming Sabbath School lesson doon sa aming Sabbath School class doon sa Ayas. Sabi niya minsan kasi, Pastor, maski kayo hindi kayo nagsasabi ng totoo. Para bang flattery, yung mga sinasabi, ang galing mo talaga, Pastor. Yung damit mo ay talagang swak na swak. Minsan, maski we don't mean it ba? No? And sabi nga nila, yung nagsabi sa akin, isang church member, sabi, pagpatotoo lang kayo, Pastor. Hindi kayo magbubula-bula. Kasi minsan, maniwala din kami dyan. No? And I think without flattery, ang sa atin is just to please God. Dito nga, the concept of flattery picks up on the theme of pleasing people. But our purpose is to please God. Yeah. Minsan, kung yan ang sasabihin ko sa iyo, kung magkita tayo palagi, gwapong-gwapo ka ngayon parang hindi ka na maniwala sa akin because I'm just trying to please you. Siguro, I'm trying to get something from you na Pastor, sa next election, iboto mo ako. And that is pleasing people. Our ministry should be just like what Paul is saying. We are not pleasing men, but we are just... So, hindi tayo mga politiko na trying to please everybody. Ang ating gawain ay tayo ay magbigay lugod sa Diyos at siya lamang ang karapat-dapat na ating He is the only one, sabi sa ating lesson, is the only one worth pleasing. Yeah. Kung ang ating motivation ay bigyang karangalan ng Diyos, ay naabot That is natin na ng kalooban niya. Yeah, ang standard yan. And actually, I believe God is not selfish na gusto lang niya siya i-please. Kundi nakita na sa karunungan ng Diyos, nakita niya na ito ang mabuting gawin ng tao. Dahil kung hindi natin i-please ang Diyos, ang sarili natin ang ating i-please. So naroon ang mas malaking danger. Okay, mga witnesses kasi tayo. So when the people see that we are being blessed by the Lord, then isang witness yan and then the name of the Lord will be glorified. So it's not wrong. It's not wrong na yung Hebrews, for example, yung mga kasamahan ni Daniel, they were on top of their class. Lahat. It's not wrong. It's not wrong to be yung nursing graduates natin sa ating schools naging number one. It's not wrong. It's not wrong. It's a good witness. Yeah. It's a good witness. And God's name will be praised. Basta ang ating hangarin ay mabigyan kaluguran ng Panginoon. Ako'y naniniwala na abutin natin yung pinakamabuti, maabot natin yung pinakamaganda. Basta ang ating motivation dito is to please God. The name of the Lord will be glorified. Sasabihin natin, kasi mga yan talagang nagpe-pray palagi kasi yan Oo. And nakataba ng puso din yan. Nag-attend ako ng graduation doon sa UP. Yung anak ko ay nag-graduate ng
nursing. Nakita ko yung mga parents ng classmate niya, ay hindi pala mga Adventist, galing dito sa Maynila. Sabi ko, at saka may mga posisyon ba sa government? In fact, doctors yun eh. Sabi ko, bakit dito kayo sa UP nagpapadala ng mga anak niyo? Ang dami namang schools doon sa Manila. Sabi nila, ang ganda kasi dito sa UP. Value. Hindi ka na mag-worry na ang anak mo ay wala sa tulugan niya. Kasi may nag-check eh. May monitor. O may monitor eh. Biro mo, hindi ka mag-worry na hindi pa nakagising. Kasi may nagigising, pa-worship pa nga. Sabi niya, kung ang tuition ay mura pa, value. And parang mataba sa akin po yun. Kasi Adventist eh. And that is a good ministry. That is a good witness. The ministry that pleases God. Sa paanong paraan mo pa nakita na mabibigyan mong kaluguran ng Panginoon? Okay, dito sa ating, kung i-summarize na lang natin, kung say, we'll just enumerate kung ano yung mga katangian dito sa 7 and 8, gusto kong mabasa ito. Siguro kung basahin natin. Sa talatang 5. 7. No, sa 5 muna. Okay, chapter 2, verse 5 hanggang 7. Sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw. Gaya ng nalalaman ninyo. Yung flattery. Ninang balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak. Okay. So isang karakteristik ng ministry that pleases God is, yun bang yung may care ba? Okay. It's a caring deeply. Parang isang ina. Isang ina. Isang ina that takes care of her children. Gentle dito. Sa English, gentle. Hindi ba yung parang bossy mo siya? Parang servant ba, no? Yung servant. Talagang nagsiserve. Ang iniisip ay ang kapakanan ng kanyang mga ng kanyang kapwa. Yan. It's a ministry that pleases God. Na para bang other-oriented masyado. Service-oriented masyado. So, ang motivation ay paano makatulong, paano maagaw sa kapahamakan ng kapwa, paano mapaglingkuran ng kapwa. Talagang nagki-care. And mag-appreciate. Even, tayo nag-appreciate ng mga services na like that eh. How much more ang ating Panginoon. Okay. Nagta-travel ka naman, no? Minsan, bakit gusto mo talaga yung airline na yan? Or against this airline? Kasi, sabi, mga stewardesses kasi ay caring eh. Or, bakit dito tayo sa ating hospital? No? Bakit hindi doon sa iba? Ang isa kong narinig talaga is that ang galing talaga, ang ganda ng nursing service. At saka merong dumadalaw At saka may dumadalaw pa sa iyo, nag-pray para sa iyo. Kaya nga gusto ko doon sa ating hospital, doon sa sanitarium. And it's really a good witness. Yeah, good. Talagang, so, yung caring ministry. Sabi, ano ako doon, hindi Adventist doon sa Silang, narinig ko yun. Kami, ang hospital namin talaga, maski nandyan yung iba na malapit, doon kami sa sanitarium talaga. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, before ka ma-opera, maski yung mga doktor ay nagpe-pray sa iyo. Hindi naman yun mga pastor eh, pero nagpe-pray sa iyo. Yan, it's a very nice testimony. Hindi mga Adventist yun. And that is a characteristic of a caring or a ministry that really pleases God. Yan din ang na-claim ni Paul dito. So dito nakita natin ang kahalagahan ng karakter ng kanyang mga lingkod. At ito din sana ang makita sa bawat isa atin. Na hindi kinakailangan tayo maging apostol o maging pastor o maging elder. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon to please Him. At pagkatapos ay dito nga dinagdag na tayo ay magkaroon ng caring, pagmamalasakit sa ating kapwa. Kanina natanong kita bakit kaya na parang nagyabang kasi si Paul dito eh.
Pero kung tingnan talaga natin that it was the Holy Spirit, no? It's the Holy Spirit that is really the author of the Bible. Para sa akin, the Holy Spirit parang nakadecide na talagang ilagay dito sa scripture ito so that it can become a good example for us ngayon. Na parang good example sa atin ba? As we minister, as we serve the Lord. No, it's not to glorify Paul, pero it's the Holy Spirit, sabi niya, okay, magandang example ito. Makita naman sana ng ating mga kapatid. And so it's a good example. It will be a good example. So paano ba natin maipapakita talaga itong caring deeply? Paano ba natin maipapahayag ito sa ating kapwa? Anong pamamaraan? Yung isang sabi ko kanina, yung other-centered ka ba na it's not really pang sarili. Minsan kasi nagsiserve tayo na self ba? Yung self nandyan natin. Palaging nakaharang yung sarili. Kaya Oo. Minsan, mas caring tayo kung may nakukuha tayo in return. May mga benefits tayo nakuha in return. I still remember, paglipat namin dyan sa Ayas. Maliit pa yung aming campus dyan. Doon pa kami nag-church sa library. Makikita mo yung library auditorium, makikita mo yung gate. May isang araw, Sabado kasi ako ang pastor noon eh. I was standing on the door, malapit sa door. Nakita ko yung gate. May dumating na naka-Mercedes-Benz. Talagang ang gara ng Mercedes-Benz. Ang instinct mo kasi, pastor, para kang gaganyan. Talagang may yaman palang Adventist na pupunta dito sa ating church. So hindi nga ako nakahintay. Totoo talaga ito. Hindi ako nakahintay. Pag-park niya doon sa parking area, pumunta kaagad ako. Sinalubong ko kaagad. Brother, welcome sa aming church. Buti na lang, nandito ka. Napag-isipan mong dito sa aming church mag-attend. Sabi niya, Pastor, yung amo ko kasi nandyan sa Tagaytay doon sa rest house. And without thinking, parang ako, hindi pala ito ang may-ari ng Mercedes-Benz. And I thought it was really a wrong motive. A driver lang din pala ito. And that was full of me. Pero minsan, ayan ang ating. So care deeply, yun bang genuine? Yung maramdaman talaga. Talagang maramdaman. Yung authentic. Dito pinag-usapan natin ng isang mangangaral ay napakahalaga na makita sa kanya yung pagmamalasakit o pagmamahal. Meron ako isang naalalang napakagandang quotation na sabi ay, people don't care how much you know. Yes. Until they know how much you care. Ang ganda niya. Di ba? Napakaganda. Ay kahit gaano kaganda ang ating mensahe, kapag ka naman tayo ay ang ugali natin ay iba, hindi tayo makita ng pagmamalasakit, ay talagang kahit maganda yung dala natin mensahe ay napoprostrate din ang gospel. Yung difference ng different, lalo na yung mga services ng mga company, ang difference talaga doon yung authentic na yung true service. Yung service. Paglilingkod, pagmamalasakit. And that is a ministry that pleases God. So dito binabanggit na the gospel is at its most powerful when it touches the heart. Yeah. Kaya ang ebanghelyo ay nahadlangan din o napapadali rin natanggapin ng tao, depende rin sa nagdadala. So kung tayo ay mga mabuting kasangkapan ng Panginoon, ay higit na mas madaling makarating sa puso ng mga tao ang mensahe ng ating Panginoon. Pero kung yung dala natin ay maganda, pero yung ating ugali hindi maganda, ay nakakahadlang din tayo. So idalangin natin na tayo ay maging mabisang kasangkapan ng Panginoon. Gusto ko sanang mabasa mo yung verse 8 kasi sabi dito, basahin mo nga sa... Okay, sabi sa verse 8 ng chapter 2, gayon din kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. So, it's not just sharing the message, but also sharing your life. Yeah. Yung binibigay mo talaga yung napakaganda. Yung buhay mo.
It's not just the message. Minsan, ang message lang Minsan ibibigay gusto natin. nating basta mai-present lang yung message. Okay na. Nagawa ang katwiran. Oo, Basta ako nagawa wala ko na. ng bahagi ko na naibahagi. Pero hindi pala yun ang bahagi mo lang eh. Hindi lang Maski pala yung yung mensahe. Kundi yung buong sarili natin, at yung pagmamahal natin ay ibigay din natin. So, Napakaganda. magana At talagang napakalaking hamon sa ating iglesia at sa ating mga kapatiran. mataas masyado yung standard. Hindi lang Na basta binigay ni Paul dito. makapag-preach, kundi talagang ibigay natin yung ating puso at kaluluwa. And then that becomes very authentic. Yeah. At pag ito'y nadama ng ating mga kaibigan ay Oo. I talagang- don't care how much. Ano nga yung sabi mo? people don't care how much you know You know, yes. until they know how much much you you care. Pag naramdaman ng tao na talagang tayo genuine, kagaya ni Pablo, ay talagang nakakatulong na malaki tayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral, dito pinapakita na sa talatang 9 hanggang 12, ikinonsider niya na siya isang spiritual father sa mga taga-Thessalonica. Na siya hindi nagpunta ron para maging pabigat, kundi siya isang pagpapala. Katunayan, ipinahayag niya na naroon na kanyang pagmamalasakit, naroon na kanyang pagtulong, nag-iwan siya ng mabuting halimbawa. So, dito makita natin ang susi talaga ng ministeryo ni Pablo ay pagmamalasakit, pag-ibig, pagbibigay lugod sa Diyos. Parang si Jesus ba? He did not come to be served, but to serve. Yeah. Servant leadership. Yeah. Napakaganda. Hindi ang sarili ang iniisip. Pwede nga nating basahin ulit. Okay, so- Talagang ang ganda eh. Ang dami pa dito. Ating pagpatuloy 9 sa to 12. talatang 9 hanggang 12. Sapagkat inaala-ala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam. Amin ngang ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw Night and day. upang huwag kaming Talagang. maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi at ang Diyos man kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Kumplito talaga ito, Pastor eh. Doon sa verse 7, sabi niya, I was a caring mother. Parang caring mother kami sa inyo. Ngayon, ano na naman ito? Encouraging, comforting father. No? Para sa inyo. And kumplito na ang illustration dito. na. At dito din na How tinawag tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. So napakaganda parang ng mensahe family talaga. na talaga. Oo. Parang he is a father to At us. marito na kagaya ng isang ama na pinapayuhan ng kanyang mga anak, ay ganito rin ang ginawa ni Pablo. Kanyang pinapayuhan. Nandoon ang pagmamalasakit. Hindi lang basta pinapagalitan. Yeah, of course, yung father naman eh. Yung father ano din niya yung boundaries, yung mga encouragement. Kasi that's part of caring. Oo. Kaya nga sa atin, minsan na-discuss ko doon sa aking mga estudyante, yung church discipline is a demonstration. Kung talagang rightly handled, is a demonstration that you care. And Ayaw natin sila mapalihis ng kanilang landas. At saka ayaw natin mas mapahamak pa. Mapahamak. Lalala pa ang problema. Kaya nga, tinatawag natin. And when I was a young person, I have to be thankful for some people. No? Yung para bang bata ka pa, yung mga emotions mo ay talagang uncontrollable pa. Sabi ng isang pastor sa akin, sabi niya, dito ka nga. Punta ka nga dito. Sabi niya, batang-bata ka pa. No? Palagi kang sumasama diyan sa sweetheart mo. Baka hindi kayo control ng emotions niyo. Masira lang yung future mo. And it was a very nice, he did it lovingly. And it gave me
some kind of lesson. And until now, I really appreciated yung fatherly ba. Pagpapaalala. And Pagpapayo. I did not get angry. I said, yeah. Sabi niya, experiensyado kami dyan eh. And that was some kind of an example of yung ministry that really pleases God. Just like what we have with Paul. At saka hindi lang basta yung pagnanais na ma-please ang Panginoon, kundi nandoon talaga yung deep care sa iyo. Nandoon talaga yung pagmamalasakit. Yung balance, no? Oo. Magpamalasakit. And does it mean na talagang hindi ka na mag-discipline? But it would be in an appropriate way. So dito nakita natin ang ginawa ni Pablo na mabuting halimbawa sa mga taga-Tesalonica. Siya nabuhay at nag-iwan ng mabuting halimbawa. Kagaya ng isang ama na nag-iiwan ng mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Na dito pinakita natin ang buhay ni Pablo ay buhay ng pagtatalaga sa Diyos. Hindi niya nalintana yung hirap, yung sakit. Ang kanyang inisip ay paano mabigyan kaluguran ng Diyos. So marami mga karansan dito na kapupulutan natin ng napakayamang mga aral na kung paanong tayo makapagbibigay lugod sa Kanya. So I hope that I will have that kind of ministry. Yung motivation talaga ang importante. Yeah. Ultimately, it should be a motivation that pleases God. Na talagang mapasaya natin siya. Paano kaya natin matutulungan ang mga kapatiran natin na sila ay magkaroon ng ganitong motivation? Above all, their primary motive is to please God in everything that they do. Sa akin, relationships talaga yan. If we are really, parang personally attached to the Lord, then, gaya ba ng ating parents, hindi natin gusto silang mapahiya, di ba? If we really care for them, talagang gusto natin na maski yung pangalan nila, hindi walang dungis, walang something that would be... Pag maganda ang relasyon, ay yun ang natural outcome. And they will be very proud. And I think that is what I would like to do, making God proud of me in my ministry. So yun ay para mabigyan kaluguran ng ating Panginoon. Okay, so tayo ay dadako na sa pagtatapos ng ating pag-aaral nito. Anong iyong huli mga panawagan sa ating mga taga-subaybay? Wala talaga akong ibang message kasi gusto ko lang i-quote itong sabi ng author dito. Sabi niya, the ultimate motive is to please God, whether or not those to whom we minister are pleased. So maski hindi masyadong ma-please yung naka-recipient ng ministry mo, talagang sana ang Panginoon, maski yung mga decisions natin, sa committee for example, church board, yan, it may not be very pleasing to our own people, basta it pleases God, that should be paramount. It should be the primary motivation. Motivations of money, sex, and power have no place in a heart determined to please God. The next most important motive for ministry is heartfelt love for the lost. Yan din ang ikad. So, pleasing God, and then yung love for the lost. And if we have that motivation, His name will be glorified in our ministry. Yeah, that's true. And I pray that could happen. Sana. Always in my ministry. Maraming salamat, Dr. Mosera. So, mga minamahal namin mga kapatid, narito ang napakalaking hamon sa atin sa buong sanlinggong ito na ginawang pag-aaral, na una at higit sa lahat, ang pangunahin nating motivation sa lahat nating mga paglilingkod at mga ginagawa ay ang ating mabigyang kaluguran ng ating Panginoon. And of course, second is, kagaya ng binanggit sa atin na rito, heartfelt love for the lost. Sana magkaroon tayo palagi ng burning desire na ang mga nawawaglit ay ating marating at mapadamahan ang pag-ibig ng Panginoon. Ito'y pwede natin magawa sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ito'y pwede natin magawa sa pamamagitan ng ating mga pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. So, idalangin natin sa iba't ibang kaparaanan, tayo'y maging kagaya ni Pablo kung paanong nag-iwan siya ng mabuting halimbawa ng paglilingkod, pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. So tayo po'y dadakong muli sa pagtatapos ng ating leksyon at
Tayo po'y dumako muli sa ating pananalangin. O dakila at banal naming Diyos, pinupuri po namin kayo Yes, Lord. sapagkat kayo ay nagmamahal sa bawat isa amin. Nag-iwan kayo ng mabuting halimbawa kung paano kayo ay nagbigay ng mga pamamaraan kung paano kami magbibigay lugod sa inyo. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ng mga buti lang katotohanan ito na amin pong napag-aralan. At bigyan kami ng maraming mga karapatan. Palagian kami magbibigay lugod sa inyo. At palagi kami magkakaroon ng mga opportunity na makapaghayag ng pagmamahal at pagmamalasakit sa aming kapwa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay para sa ikaluluwalhati lamang ng inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran namin sa iba't ibang mga iglesia sa buong sanlibutan. Kayo, Panginoon, ang kumilo sa aming mga puso at magbigay sa amin ng kapangyarihan. Maggawa namin ang mga bagay na ito upang mabigyan kayo ng kapurihan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kasama namin nagsipag-aral ng inyong banal na salita sa gabing ito. Sila man, Panginoon, patungan ng inyong makapangyarihang kamay. Panaganain po sila, Panginoon, sa pananampalataya, sa pag-ibig. At sila po, Panginoon, ay mga maging mabisang kasangkapan po inyong gagamitin sa inyong nagtatapos na gawain. Pagpalain po, Panginoon, ang programang ito na amin pong ginagawa sa tuwi-tuwi na, every week. Panginoon, maging kasangkapan po ito upang magkagayon ang mga kapatiran ay patuloy na mapalalahanan sa pamumuhay na nagbibigay lugod sa inyo samantalang naghihintay sa inyong malapit ng pagdating. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong inihiling at pinapasalamatan pong amin na pong tinanggap sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, mga minamahal namin mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo lahat na tayo ay nagkasama-sama sa pag-aaral na ito ng salita ng ating Panginoon. Nawa po'y samahan niyo kaming muli sa susunod na pagkakataon, sa ganito pong muling panahon at oras na tayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon at sa pamamagitan nito ay lalo po tayo maging mas malapit sa Kanya. Hanggang sa muli po, minamahal namin mga kaibigan at pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. God bless. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Hope Channel is sponsored by the World's Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments.
People who are compassionate, who respect others, the community and world needs. People who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope.